Hello, everyone. I'm now discussing about the standard differential equation and also the standard differential calculus, differentiation, and differentiation or the derivatives involving transcendental functions. So yung transcendental functions natin involves the trigonometric, the logarithmic, and the exponential. So under ng trigonometric, so we have the hyperbolic then. Okay, so for this day, I would like to first discuss the standard differential. Nalilito ako sa calculus. Differential calculus. So, kanina kasi ang ni-record ko differential equation. Okay. So, I have known that Kuya Ethan nyo ay nakapag-discuss na sa inyo ng standard differential calculus, okay, standard differentiation. So, ulitin ko lang, and then I hope na mas madali nyo siya maintindihan kasi naipaliwanag sa inyo before. So, mayroon na kayong pre-knowledge about our topic for this for this day. Okay? So, let me share my screen. Ayan. So, this will be the standard differentiation formula. So, for our standard differentiation formula, so we have eight program. Pag sinabi natin standard differentiation from the general rule natin, so ito yung na-derive. So ito yung mga na-derive ng formula natin gamit yung 4-step rule natin. Okay? So hindi lang sa mga numbers lang, sa mga expressions, sa mga nakikita nyo. So ito ay ina-apply din natin sa lahat na kung anong ating i-derivative, logarithmic man siya, trigonometric man siya, or involving exponential man siya. Okay? So we have the standard differentiation formula. So una, so ang derivative daw, yung derivative daw ng ating anong kulay ang gusto ko? So piliin lang tayo. Well, blue. Okay, so gusto ko ay blue. So, ang derivative daw ng constant, lahat daw ng constant, so any letter, maliban dito sa x and y, so dx man siya, so kung ano yung magiging variable natin, lahat sila ay constant. And even yung mga numbers, so constant. Basta daw walang katabi, o constant alone siya, ang derivative niya ay 0. Kahit pa yan ay 1,000 o 1,999. Okay, so siya ay 0 ang derivative. And then kapag single variable lang siya, so any variable siya, and then wala siyang kasamang iba, as in siya lang alone, siya naman ang derivative naman niya ay 1. Okay? So derivative niya is 1. And then, itong S3, ito yung tinatawag nating sum rule. Yan, sum or difference rule. Yan. Okay. So, bakit siya tinawag na sum and difference rule? So, siya ay, pag hiwa-hiwalay nyo lang. So, pag hiwa-hiwalay lang natin, yung function U, function V, or kung may W pa siya, and so on. So, hiwa-hiwalay nyo lang siya, and then saka nyo i-derivative bawat isa. And then, i-add nyo lang siya. Then, simplify lang. Kung may common terms ba siya, then go on. Okay? So, ganun yung mangyayari. Hiwa-hiwalay lang. Then, for example, meron kang x plus 1. Ayan. So, di-derivative yung x, which is 1, then derivative ng 1 is 0. So, ito yung sum rule. Kung minus siya, so minus lang ilalagay natin. Okay? And then derivative of CU, so constant multiplied by a function. So, ang gagawin lang natin, yung constant na yun, ilalagay lang natin sa labas. Okay? Then, i-multiply natin siya sa derivative ng
function. So wala lang, kokopyahin nyo lang yung constant. Ganun. Parang sa limits lang din, lalabas nyo lang yung constant and then, ayun na, i-evaluate nyo na yung limits. So ganun lang din dito sa ating differentiation formula sa standard natin. And then for number 5, so this is actually multiplication of product rule. Product rule ang tawag natin dito. Okay? So, ito yung kinakanta lagi namin nung kami estudyante. So, UDB plus BDU, product rule. Yan. So, UDB plus BDU siya. So, UDV plus VDU. Okay? Derivative yun. So, copy muna si U, then derivative natin si V, yung natitira. Plus, copy naman natin yung padalawa, yung V, then derivative natin yung U. So, ganun lang din yung gagawin. For example, we have yung 2x. So, yung parang yung 2x. Diyan ay derivative ng 2x is 2 times derivative of x is 1 plus copy natin si x, derivative ng 2 ay 0. So, ang derivative ng 2x is 2. Okay? So, parang ganun lang din yun. No? Yung sa CU, so lalabas natin yung 2 at times the derivative natin si U which is 1. So, 2 din siya. Kahit saan natin padaanin, 2 ang sagot dun sa derivative ng 2x. And then, paano naman pag tatlo? So, ganun lang din. So, yung dalawa muna, isa-isa lang i-derivative. Yung UV, tapos di-derivative natin yung W. Tapos, U at saka W naman, di-derivative natin ay V. Then, yung dulo, so V at W, di-derivative natin ay U. So, ganun lang din. Pareho lang yung S5 and S6. Okay? And then S7. So, itong S7, ito yung pinakang gamit na gamit sa lahat. So, ito yung tinatawag nating power rule. Okay? Power rule. Ito naman ay yung medyo masakit yung kwento nitong power rule, no? So, siyempre, ikaw na ang bumaba, ikaw pa ang nabawasan. Diba? Ang sakit. So, yun, parang kakwentang-kwentang joke yun. So, kasi, tinan mo, yung N, ilalabas natin, bababa natin sa unahan. Okay? Pagkatapos bumaba, binawasan ng isa. Okay? And then, i-derivative natin yung function U. Okay? So, that's it. So, N, bababa na. For example, we have x3, x raised to 3. So, ang sagot dyan, derivative niya na sagot, bababa natin daw yung 3, then copy natin yung x, then derivative natin yung bawasan muna pala, 3 minus 1 is 2. Then derivative natin x is 1. Sagot ay 3x squared. For example, we have 2x raised to 3. So, gagawin naman natin dyan is 3 times 2x squared. Kasi binawasan natin isa. And then multiplied by yung 2x, derivative ng 2x is 2. So, ang pinakang sagot natin is 6. 3 times 3 is 6 times 4x squared. So, we have 24x squared. Okay? And then, yun ang power rule. So, lagi yan ginagamit sa kahit saan. Hindi yan nawawala sa gagawin. Okay? And then, the last one is the quotient rule. Okay? Quotient rule kasi division. Okay? So, ito naman ay UV. U over V. So, VDU minus UDV over V squared. Okay? So, ilalim, derivative yung nasa ibabaw, minus ibabaw, na derivative yung nasa ilalim, over V squared. So, nung estudyante ako, nung may nagsabi sa akin na isang estudyante, na kanya palata daw dito ay low D high minus high D low over low squared. Diba? Low D high minus high D low. Low
Okay, the low derivative o low derivative ni high o yung nasa ibabaw minus high derivative ni low over low squared. O diba? So mas madali itong tandaan. Low di high minus high di low minus over low squared. Okay, so excuse me. That's it. So try natin magsagot ng apat na example. So for the number 1, so we have y equals square root of 7 plus square root of 3x plus 1. So ang gagawin natin, so for y prime is equal to, so gawin muna natin exponential kasi yung square root. So we have 7 plus 3x plus 1 exponent to 1/2 exponent to 1/2. Okay, so una natin gagawin, ibababa natin. So power rule. So we have 1/2 7 plus 3x plus 1 is to 1/2. Yung 1/2 minus 1, so we have negative 1/2. Okay. Then derivative daw yung nasa loob. The derivative. So derivative ng 7 is 0. Plus derivative nito, 1/2. 3x plus 1 is to 1/2. So bababa ulit natin yung 1/2. And then 3x plus 1 minus 1/2 minus 1 is negative 1/2. Then, derivative pa uli nung nasa loob, which is 3. Okay, so bakit ganun na nangyari? Kasi, una, dinerivative natin as a whole, then derivative natin yung nasa loob, at dinerivative pa uli natin yung mismong nasa loob. Okay, so, siya ipapasok ng papasok, guys. Okay? So, simplify lang natin. So, we have matitira sa iba numerator is yung 3 over. So 2 times 2 is 4. So magiging ilalabas, bababa natin para maging positive yung exponent. So we have 7 plus 3x plus 1 raised to 1/2. Raised to 1/2. Yan. Times ito 3x plus 1 is to 1/2. Okay? So, paano ba natin siya masisimplify? Meron pa bang pwedeng pang simplify dito? So, I think pwede natin siya pagsamahin sa loob. Isang square root. So, di ba, ang square root of x times square root of y, pwede siya maging square root of xy. So, pagsamahin natin sa loob. So, we have 4 square root of 3x plus 1 raised to 1/2 times 7 plus 3x plus 1 raised to 1/2. Okay? And then medyo pangit pa siyang tingnan. So tingnan natin kung mas maganda tong pag multiply natin. So we have 7 3x plus 1 raised to 1/2 plus 3x plus 1. So mas maganda siyang tingnan. So dinistribute ko lang siya. Okay? And this is our final answer. Okay? So, yan. So, sagutan natin ang number 2. So, this quotient rule naman ito. Quotient rule na may power rule sa denominator. So, we have y prime is equal to, so you low d high, square root of 3x plus 2, d high, so derivative of 3x plus 1 is 3, minus high, the low. So 3x plus 1. So yung 3x squared plus 1, so pwede natin susulat na 3x plus 2 1/2.
So, bababa natin yung 1/2. Copy natin to 3x plus 2 raised to negative 1/2 kasi 1/2 minus 1 times derivative ng 3x plus 2 is 3 over square root ng 3x plus 2 square. So, in-square natin siya. So, matatanggal lang yung radical yung square root. So, we have 3x plus 2. Okay? Simplify lang natin. So, we have the 3 square root of 3x plus 2. Yan. Minus. So, matitira dito sa atin is sa ibabaw is 3 times 3x plus 1 over yung 2, itong 2, and then ito, mapapunta sa ilalim. So, square root of 3x plus 2. Yan. Over 3x plus 2. And then, cross multiply natin yung butterfly. Okay, di ba? Gamit na gamit natin yung butterfly method. So, we have 2 times itong buong ito times itong buong ito. So, we have 2 times 3 is 6. Then, matatanggal lang natin yung square root kasi dalawang square root ng pinag-multiply. So, we have 3x plus 2. Minus, copy lang natin yung taas. So, 3 times 3x plus 1. Over. So, pwede na natin itong pag-multiply yung dalawang nasa baba. So, 2. So, isang buo at saka isang kalahati. Pag pinagsama natin ay 1 at kalahati or 3 halves. Okay, then we have 6. Distribute lang natin. 6 times 3x is 18x. Plus 6 times 2 is 12. Minus 3 times 3 is 9x. Negative 3 times 1 is negative 3. Over 2 times 3x plus 2 raised to 3 over 2. Okay, so 18x minus 9 is 9x. 12 minus 3 is minus 9 over 2 times 3x plus 2 raised to 3 halves. And this is our final answer. Okay? So, diba? Madali lang naman. Madali lang yung ating subject. Walang kahirap-hirap. Okay? Very, very, very easy. Okay? So, basta mahalaga, alamin lang natin yung mga rules natin. Okay? Yung mga pinagbabawal technique, hindi pwedeng gamitin. Okay? Lalo na sa mga pagka-cancel, alamin po natin kung kailan pwede mag-cancel at hindi pwedeng mag-cancel. Okay? Nagkakaintindihan po ba tayo? Yes. Okay. So, question number 3. Okay. So, evaluate daw natin yung dy over dx, so y prime of y equals 2x minus 1 cubed plus 4 over square root of 3x minus 2 at x equals 2. Ibig sabihin, kukuhanin natin yung dy over dx. Di ba yung dy over dx slope? So, pag kinukuha lang natin yung slope dito at point x equals 2. Okay? So, kuhanin natin. So, y prime is equal to, huwag tayong patitinag, madali lang to. Di pag derivative na ito, nakabukod ito. Sum rule, di ba? Kasi plus. So, 2x minus 1 cube. So, bababa natin yung 3. Then, 2x minus 1 squared. Times derivative ni 2x minus 1 which is 2x. Ayan. So, 2x. Plus, itong 4 over square root of 3x minus 2. Diba ito ay pwede nating iakyat. Wag na lang. So, low di-high na lang. So, low. So, ganun natin para alam. Times derivative of 4 is 0. So, cancel na ito. Ano? Minus 4. Yung square root of 3x minus 2. So, pwede siya maging 3x minus 2 raised to 1 half. So, pababa natin yung 1 half times 3x minus 2 raised to negative 1 half. Derivative pala yung 3x minus 2 which is 3. Yan. Over. So, matatanggal ulit yung square root kasi square natin. So, 3x minus 2. Okay, so we have
3 times 2x minus 1 squared times 2. So, ay, 2 na lang pala to. 2. So, bakit sir hindi nyo na-expand to? Kasi lalagyan din natin ng 2. Kung walang siyang 2 na value of x, kailangan natin i-simplify siya. Pero dahil naman may value ang x, hindi mas madali, hindi ma-required na ilagay natin sa babaan. So, lagyan na natin. Mamaya na natin. Substitute na diretso natin yung tumamaya. But guys, pagka-derivative pagka-derivative, sa kanyo lalagyan ng 2. Hindi pwede yung sa simula pa lang lalagyan na 2. 0 ang sagot diyan kasi magiging constant yan. Kaya, bawal. Okay? So, ito cancel na. So, ito na lang matitira. So, we have positive times negative. Negative na yan. So, ito so, pwede na siya maging 2. So, 2 times 3, 6. 6 na siya. So, wala na matitira sa baba. Wala na siya nasa baba. So, 3x minus 2 times isang buo, tapos isang kalahati ay magiging 1 at kalahati. Ayan. Then, ilagay na natin yung y prime at 2. X is equals to 2 daw. 3 times 2 times 2 minus 1 squared times 2 minus 6 over 3 times 2 minus 2 is to 3 halves. So, ano kaya magiging sagot dyan? So, kailangan na siyempre natin ng mahiwagang calculator. So, 3 times 2 times 2 minus 1. Tama. 1. Square. Times 2 pa ulit. Dapat pala 6 na ano. Times 6. Minus 6. Over 3. Times 2. Minus 2 raised to 3 halves. Ang sagot sa atin ay 213 over 4. Okay, this is the final answer. Okay? So, do you understand? Yes, Daddy! Yan. So, madali lang naman siya. Okay? Last example. So, find the value of x given that, ayan. So, kanina, ang hinahanap sa atin yung y prime, yung parang slope. Ngayon naman, binigay sa atin yung slope o yung dy over dx. So, kukuhanin naman natin ang value of value of x. So, madali lang siya. So, y is equal to 2x minus 3 over x. So, ang gagawin natin, derivative natin, or dy over x. So, 2x, so 2 minus, so ganito lang yan. Pag ganyang constant over, so c over x. So, mangyayari diyan, guys, ito yung tinatagong technique. So, kopya lang natin yung c, and then, multiply natin sa derivative ng denominator, d1. Derivative ng denominator, yan, denominator, over, i-square mo siya. Yan. So, 3. So, 3. Then, ano mo siya, interchange mo pala siya, magiging negative. So, negative to magiging positive over x squared. Yan. So, ganyan ang derivative. For example, tayo ay merong 6 over x, 2x squared at 3, gawin natin. Okay. 7 over 2x squared. So, mangyayari dyan is, dahil positive siya, maging negative. 7, derivative ng 2x squared is 4x. Yan. Over, so, square natin siya. So, 4x raised to 4. So, mangyayari dyan, so, cancel natin to. Negative 7 over, cancel natin to, x cubed. O, yan ang derivative niyan. Diba? Dali lang.
So, ang sabi, so 2 plus 3 over x squared. So, sabi niya, dy over dx daw ay 14. So, madali lang siya. So, butterfly method lang natin to. So, 2x squared plus 3 over x squared plus 2, 14. Then, multiply natin siya ng x squared both sides para mawala ito. You have 2x squared plus 3 equals to 14x squared. And then, 3 over 3 equals, so ilagay natin doon. We have 12x squared divided by 12. So we have 1/4 is equal to x squared, di ba? So the square natin, so we have x is equal to positive and negative 1/2. And this is our final answer. Okay, so ganun lang po ang ating gagawin. Okay, yan. Next natin, next. So tapos na tayo sa standard differential equation. So punta naman tayo sa transcendental equation. So meron pa dito, wala naman. Okay, so transcendental function naman. So for our formula, so una natin ay yung derivative ng trigonometric functions. Okay? So paano natin i-derivative ng trigonometric function? So derivative daw ng sine is cosine. At ang derivative ng cosine ay hindi sine, negative. Okay? Lahat ng may cosine, cotangent, cosecant, lahat yan ay may negative. Okay? So derivative ng sine is cosine, and derivative ng cosine is cosine, ay negative sine. And then after nun, i-derivative pa ulit natin yung function na nasa loob. I-multiply pa ulit natin. Parang ginawa natin doon sa square root ng square root. Diba? The derivative natin is square root. The derivative pa ulit natin yung nasa square root. I-multiply natin. At yung nasa loob pa ulit ng square root. Okay? So, ganun lang yun. Ang tawag dyan ay chain rule. Okay? Chain rule ang tawag sa ganun. So, loob tayo ng paloob ng paloob. Then derivative of tangent, secant squared. And the derivative of cotangent is negative cosecant squared. The second u, so secant u tan u. Okay, huwag bibilisan ha, bak masama sa pandinig. Secant u tan u. Okay? Cosecant u naman is negative cosecant u cotangent u. Okay, so that's it. So, 6 lang naman yung trigonometric function natin. So, syempre, kailangan natin, alamin natin yung mga trigonometric identities. Kasi medyo mahilig ako sa trigonometric identities. So, gusto ko na challenge tayo. Kailangan muna natin simplify bago natin derivative. Kasi mas madali lang naman kasi mag-derivative, yung mag-simplify ang hindi, di ba? So, may naamini, wag magtatagi. So, number 1 tayo. Dami masabi, sir. Sagot na tayo. So, y prime is equal to dy equals sine 5x minus 1/3 sine cube 5x. Okay, so we have ano ang derivative ng sine? Sine is cosine. So, cosine 5x. Yan. Times derivative natin kay yung nasa loob. Derivative 5x is 5. Yan. Minus, so 1/3. Ibababa natin si 3. Yan. Then, sine squared 5x. So, bakit sine squared x? Kasi, ang dinerivative muna natin yung power, yung exponent. Okay? Then, 3 minus 1 is 2. Then, derivative pa uli natin si sine 5x, which is cosine 5x. Then, derivative pa uli natin si 5x, which is 5. Ayan, diba? So, dire-diretso lang siya, no? So, go na tayo. So, 5 cosine 5x minus, so, cancel na natin to. We have the 5 sine cube 5x, sine squared
5x. Then we have cosine 5x. Okay? And then, ang idea dito, ilalabas natin yung 5 cosine 5x. So we have 5 cosine 5x times 1 minus sine squared 5x. Okay, by identity, so note natin, note, ay ang pangit. Green. Ay, ba't kayo ng pangit? Makapal. Makapal. Ito. Yan, note natin na, di ba, we have sine squared theta plus cosine squared theta equals to 1. So therefore, si 1 minus sine squared theta, lagay natin doon, is equal to cosine squared theta. Which ang theta natin dito is 5x. So therefore, si 5 cosine 5x, si 1 minus sine squared pala ay equals kay cosine squared 5x. Okay? So, balik natin sa dating tenta. So, 5 cosine 5x times cosine squared 5x. Then, kapag pinag-multiply natin is 5 cosine cube 5x. Taran! Di ba? Madali lang. Okay? And then, next tayo, number 2. So, y equals 3x cosine x over 3 minus 9 sine x over 3. So, ganun lang ulit. Diba? Walang kahirap-hirap. Very, very easy. Ano ba naman ang subject na to? Sabi nila mahirap ang differential calculus. Ang dali-dali naman pala, no? So, tsaga-tsaga lang at magiging engineer din tayo. Graduate. Pero siyempre, graduate muna tayo. At saka para, bago na, kailangan mo na natin bumasa sa subject na ito para makapag-physics tayo at integral calculus at dire-diretso. Okay? So, y prime is equal to, so ito di ba, magkaiba yan. So, let's say this is u and this is v. Okay? So, u dv plus v du. Okay, so 3x times the derivative of cosine x over 3. So, derivative ng cosine is sine x over 3. Okay? So, multiply natin kay derivative ng x over 3. So, derivative ng x is 1. So, 1/3 na lang siya. Okay? Plus, so, copy naman natin si cosine x over 3. Then, multiply natin sa derivative of 3x which is 3. Guys, sa pinagbabawal na technique, bawal i-derive. Bawal pong pag-cancel itong 3 ha. Bawal to. Bawal technique yan. Okay? So, diretso lang tayo. So, 9, derivative of sine x over 3 is cosine x over 3. Okay, 9 cosine x over 3. And then, derivative of x over 3 is again 1/3. Ito, pwede ito. Yan, kasi para silang nasa labas. And then is 3. Okay, so we have 3. Cancel to. Cancel. Ay, ano ba yan? So, cancel natin to, no? Cancel natin to. Ibahin natin ang kulay para maganda. Oh, ha? Oh. Ay, mali. Mali, lagyan natin. Kaka-cancel pala natin ay yung 3. Ayan, pwede yan. Okay? So, ay, tara, may, so we have x over, x na lang, no? X na lang. X sine x over 3 plus 3 cosine x over 3 minus 3 cosine x minus 3. So, pwede natin itong pagsamahin. Mangyayari dyan x minus 3 sine x over 3
plus 3 cosine. Ay, hindi. Cancel pala to, no? Cancel pala to. Yan. So, cancel pala yan. So, natitira sa atin is x sine x over 3. O, diba? Dito ito na lang ang sagot. O, diba? Kapag kunyari, at x is equal to pi, do. So, pi over 3, sine pi over 3. So, try nga natin. So, pi sine pi over 3. So, ano ba yung sine pi over 3? So, sine pi over 3 ay sine pi over 3. Sine pi over 3. Ang sine pi over 3 is square root of 3 over 2. So, therefore, ito na yung sagot. Diba? Madaling-madali lang ating subject. Walang kahirap-hirap. Diba? So, next tayo. Next. Number 3. So, last one. So, 1 prime. So, this is u and this is v. So, sine x. Copy natin si sine x plus 4. Then, derivative ng sine x, ng cosine x minus 4 is sine x minus 4. And then, plus, copy naman natin si cosine x minus 4. Then, derivative natin si sine x plus 4 is cosine x plus 4. And then, derivative ng x plus 4 is 1. Kaya hindi na natin susulat. Okay? So, sa tingin nyo, di ba, parang sin, cos. So, bakit siyang para siyang meron siyang what you call that? Para siyang mayroong identity, di ba? Para siyang pwede siyang maging identity. So, ano bang pwede nating gawing tingnan? Ano bang pwede nating tingnan? So, di ba? So, we have cos A plus or minus B is equal to cos A cos B minus or plus sin A sin B. Yan. In this case, so positive to. Positive. Therefore, kung ang ating A is equal to x plus 4 and ang B natin is x minus 4. So, cos magiging siyang cos, ito muna, cos muna kasi. So, cos, yung A natin x plus 4. So, cos A, cos B plus sin A, sin B. Which is, equal daw siya, kung plus siya, magiging cos A minus B. So, ibig sabihin siya cos A minus B. Therefore, ano yung cos A minus B? So, lagyan natin. So, si y prime natin equals pala kay cos. Ang A natin is x plus 4. Then minus B, x minus 4. So, which is, y prime natin is cos x plus 4 minus x plus 4. Cancel natin. Y prime is equal to cos 8. Which is, ano ba yung cos 8? So, cos 8. Negative 0.415. Or, pwede na itong cos 8. Ayan. So, cos 8. Okay, so, very, very easy lang yung ating topic. Okay, so, I hope that you understand, naintindihan nyo. I hope that you understand the topic. You can ask me kung gusto nyo pong solve yung ating example dun sa ating yung mga exercises natin. Okay, so let me know. Okay, and of course, pagpatuloy nyo lang pagkakonsult kayo na ate kuya nyo para syempre mas gaan yung loob nyo kapag kapwa estudyante nyo yung nagtuturo sa inyo. So, kaya nagpapatulong. Okay? So, malaki naman ang tiwala ko sa kanila na tama ang tuturo nila sa inyo. Okay? Thank you very much, guys. God bless you all. And have a good day ahead to you. Bye-bye!